Hello class and welcome sa refresher course ng General Physics 1 na kung saan gagawin natin ang physics na yes, fantastic! Bago tayo magsimula sa video natin today o yung pag-aaralan natin today ay meron muna akong ipapakilala sa inyo na scientist na very demure, very brilliant, at saka very creative. At yun ay walang iba kundi si Sir Isaac Newton. Bakit nga ba siya brilliant? Bakit nga ba siya demure? And bakit nga ba siya creative? Kasi siya lang naman yung isa sa mga scientist na nagpaliwanag kung paano nga ba gumagana o napapaliwanag itong mundong ibabaw na kinatatayuan natin ngayon. Especially kapag may kinalaman sa gravity at saka sa motion. So kung maalala nyo, ano nga ba yung gravity? So ito, yung downward force na humihila sa atin. So let's say for example, tumalon ka. O try nyo, talon kayo. Di ba? Bababa lang kayo. Dahil yun, dun sa may gravity. Kasi lagi natin siya nakikita, di ba, na 9.81 meter per second squared or acceleration due to gravity, or pwede rin namang 32.2 feet per second squared, di ba? And then halimbawa, meron tayong bola dito. So kunwari binitawan ko yan, matik, pababa yung magiging bagsak niya. That is because meron tayong force nga na tinatawag natin na gravity. You know I'm gonna get. Alright? And then now, yung pinaka-importanting topic na pag-uusapan natin today ay yung 3 laws of motion. O ito, yung mga motion na pinaliwanag sa atin ng brilliant scientist na si Sir Isaac Newton. Sabi sa first law of motion is that an object at rest will remain at rest and an object in motion will continue in motion with the same speed and in the same direction unless acted upon by an unbalanced force. So ito yung concept ng inertia. Halimbawa pala, merong isang bola na gumugulong, i-assume natin na frictionless yung floor, tapos wala ring air resistance na mararamdaman, patuloy lang palang aandar yung bola na yon. Pero halimbawa, yung bola na umaandar, ay merong nadaanan na let's say pader. So automatic, hindi na siya aandar. Kasi meron ng external force na pumigil sa kanya doon sa state na meron siya, which is in motion. Pero paano naman yung sinabing an object at rest will remain at rest? Tara, pakita natin. Itong bola na nakikita natin ay hindi naman gumagalaw. So kung hindi natin siya gagalawin o kahit walang any force tayong gagawin dyan sa bola na yan, ay mananatili lang siyang tahimik dyan. Few moments later. 6.5 hours later. 2,000 years later. The acceleration of an object is directly proportional to the net force acting on the object and inversely proportional to its mass. For second law of motion. So let's have a short experiment doon sa force is equals to mass times acceleration na sinasabi natin na the greater the force, mas mataas daw yung acceleration natin. So halimbawa, itong bola na to. Itutulak ko lang siya ng very demure. Ayan. Nakita niyo yung speed niya? Diba? Sobrang bagal lang. Very chill lang siya. Kumbaga, parang nag-chill ride lang kayo. Or chill roll, yung tinatawag natin. Pero halimbawa, iniba ko yung way ng force dito. Let's say for example, sinuntok ko na to. Kung gaano ko kagalit dun sa taong naninira sa akin. Huy, iba yun. Try natin. See? Diba? Napatumba pa pati yung cellphone. So ano yung paliwanag natin dun, class? Mas konti yung force na ina-apply natin, mas maliit yung acceleration. The greater the force na ina-apply natin, mas greater yung acceleration. Pero hindi pa natin napapaliwanag yung letter M dun sa forces equals to mass times acceleration. Well now, try natin gamitin yan or i-experiment natin yan gamit itong TV na nasa aking gilid ngayon. So ngayon, tingnan lang natin yung specs na itong TV natin. So meron siyang gulong doon sa ilalim. So dahil meron siyang gulong or wheel, ibig sabihin, mapapaandar natin to kapag nag-apply tayo ng force. And actually, mas madali siya. Actually, lahat naman ng bagay kapag tinulak mo at hinila mo, merong force. Pero, kahit napadali siya, yung same amount of force ba na ginamit ko doon sa bola kanina ay applicable dito. So, tingnan nyo to.
Halimbawa, maglalagay lang ako ng small amount of force dito sa bola. So, saya, no? 'Di ba? Umandar siya agad kasi mas magaan siya. Pero halimbawa, kunwari, itong sa TV. O yan, lalagay natin yung same amount of force. 'Di ba? Hindi naman umandar yung TV. Kasi nga, mas mabigat siya. So, kasi, it varies directly yung force at saka yung mass. Pero halimbawa, ito, kunwari, yung TV ay lalagyan natin ng higher amount of force. Ayan. So, hindi pa rin umaandar, di ba? Ibig sabihin, kulang pa rin yung amount ng force na ina-apply natin dahil dun sa mabigat nga yung TV. So, ito, tinry ko naman na, kunwari, dalawang kamay na yung gagamitin natin. Tapos, tingnan nyo, ayan, nagkaroon na ng movement. Kasi nga, ibig sabihin, okay na yung amount ng force na nilagay ko para doon. Yung pinakauli naman natin pag-uusapan ay yung third law of motion, which is yung law of action and reaction. Ang sinasabi naman dito, for every action, there is an equal and opposite reaction. So ano naman yung pwede nating i-example dito? Halimbawa ako noong nakaraan, nag-trampoline ako. Waving by and waiting at your back door. Oh, yes, I could you not know, baby. So napaisip lang ako, bakit nga ba ako nakakatalon doon sa trampoline ng paulit-ulit? Well, ang nangyari pala doon kasi, kapag ako ay tumatalon, so syempre babagsak ako doon sa trampoline, then magkakaroon ng curve yung trampoline. Kumbaga yun yung force na nagawa ko papunta doon sa may trampoline. And then ang gagawin ni trampoline ay iaangat niya ako pabalik. Kaya ako nagja-jump into the air. And nag-uulit-ulit lang yung cycle na yun kasi nga, for every actions na gagawin ko ay nagkakaroon ng reaction si trampoline. 'Di ba? Sana laging gano'n, no? Yung kapag meron kang action na ginawa, magre-react sila kaysa sinin ka lang. What if ang pag-usapan naman natin ngayon ay work? What if mag-work tayo? Ano mangyayari? Di syempre, may sahod. A. In terms of physics, pag-usapan natin yung tinatawag natin na work. So kapag sinabi daw nating work, ito daw yung kapag nag-push or pull ka ng isang bagay or nag-apply ka ng certain amount of force, ay gagalaw yung bagay na yon. Ayun. Yun na yun. May work na yun. Ayaw talaga, guys. So, wala. It's not working anymore, I guess. It's me, not you. Ay, nako. Ito yung sabi ng ex ko. Basta, ang lagi lang natin tatandaan na kapag work ang pinag-uusapan, dapat merong force na in-exert, tapos dapat gumalaw yung object, and then dapat same direction yung movement dun sa force. Kasi kapag hindi, walang work done. Tulad dun sa second example natin na tinulak yung pader pero hindi gumalaw yung pader. Kasi nga, it's not working, kaya walang work. Alright? Yan lang yun. Ang unit ni work ay joule or newton per meter, tapos meron siyang formula na force times cosine theta times displacement. Or yeah, try natin tong sample problem na to. Pause nyo muna yung video. Ayan. So kung makikita natin, di ba, direct sub lang siya ng force cosine theta times displacement. And makukuha natin yung 13,900 joules. Ang susunod naman natin pag-uusapan ay ang power
power. Ay! Ay! Ay, superpower pala yun. Iba tong power na to. So sabi, when power, it is described as the measure of the rate of doing work. So let's say for example, meron kang ginagawang work o yung joule na tinatawag natin. So per second, ilang joule yung nagagawa mo or ilang work yung nagagawa mo per second. Katulad dito sa libro na to. Per second, ilang work ba yung magagawa mo? So basically, that is power, no? And ang unit niyan will be joule per second nga or mas kilala sa watt. So try natin mag-sample problem. So sabi, calculate the power made by 50 kg boy running up the stairs with a height of 3 meters in 2.5 seconds. And ang formula ay work per time. So pause the video and try to answer this using the formula. Well, ang formula per power is work over time, which is pwede nating i-convert ng force times distance over time. And ngayon, wala tayong given na force, pero yung FD kasi, yung force kasi, equivalent siya sa mass times gravity. So, pwede natin gawin, yung mass na nandyan na 50 kilograms ay multiply lang natin sa 9.8 to get the force. And then, multiply na natin sa distance na 3. And then, kapag nakuha natin yan, let's just divide it sa 2.5 seconds. And from there, makukuha na natin yung power na 588 watts. Ngayon naman, ay pag-uusapan natin ay energy. So, ang energy ay parang isang fuel ng isang bagay. Halimbawa, ang kotse, para umandar yan, kinakailangan natin ng gas. And then kapag ang tao naman, para magka-energy, kailangan natin ng pagkain, tsaka ng tubig, di ba? And actually, napakaraming pinagkukunan ng energy. So, pwedeng tubig, pwedeng pagkain, pwede rin namang battery, pwede ring sunlight, and even wind ay pwede natin gamitin as energy. And then, meron tayong dalawang klase ng energy na pinag-uusapan. Yung pinaka-importante ha, yung una dyan ay yung tinatawag natin na kinetic energy. So kapag sinabi natin kinetic energy, ito yung energy na meron ka kapag ang isang bagay ay nasa state ng motion. O kapag gumagalaw siya, kinetic energy yung ginagamit niya. So meron itong formula, which is yung 1/2 times mass times speed squared. Ulitin natin. 1/2 times mass times speed squared. Once again, 1/2 mass times speed squared. Very good! And then, sabi dito that if something is heavier or goes faster, it has more kinetic energy. Halimbawa nito, kapag daw ang isang aso ay tumatakbo, 'di ba? Mas marami siyang kinetic energy. Unlike dun sa may pagong na naglalakad lang ng mabagal, mas konti yung kinetic energy niya. Alright? And then next naman ay yung tinatawag natin na potential energy. Wow, very senior high, merong potential. So kapag sinabi nating potential energy, ito ay isang stored energy. Ibig sabihin, tinatago mo lang ang iyong 100%. Kumbaga, nandito lang siya sa loob mo. Ganon siya. And then, meron itong position at saka meron itong shape na naghihintay lang na magamit mo. So, let's say for example, yung bola, tinaas mo siya ng sobrang taas. Ngayon, meron niyang mataas na potential energy kapag bumagsak na siya. Kasi ang sabi, the greater the weight at the greater the height ng isang bagay, ay mas marami siyang potential energy. Tapos, nakaka-apekto din dito yung gravity, which is yung 9.81 meter per second squared. Mass times gravity times height. Ulitin natin. Mass times gravity times height. Last one. Mass times gravity times height. Yay! Good job. So, yun lamang po sa energy.